Ano nga ho ba talaga ang totoo? Ano nga ho ba talaga ang dapat paniwalaan ng tao? So ito mga kababayan ko, ang sabi po dito, ito ho yung aking nabasa sa article ngayong umaga na to. Kung mamarapatin ho ninyo, babasahin ko na lang ho sa inyo. Ayan yung article. Ayan, binabasa ko ngayon yan. Balita ngayon yan mga kababayan ko. Nabasa nyo ba? Nabasa nyo mga kababayan ko? Balita ho ito ngayon. Kasi napag-uusapan na. So dahil sa napag-uusapan na, marami ngayon ang naghahaka-haka. Tama ho kayo na yung narinig. Marami ho ang naghahaka-haka ngayon yung mga Duterte supporter. Galit na naman yung mga Duterte nito. Kasi paano ba naman, hindi to chika, hindi nito chismis. Okay? This is not a chika and this is not a chismis. Okay? Sabi kasi dito mga kababayan ko, babasahin natin, ito. Boying Remulla, Remulla, sabi nito, Pulong Duterte, sabong sa Davao, sentro ng flood control. Mukhang nakakuha na ata ni Ombudsman Remulla. Itong flood control issue. Oo, tama kayo na ganyan narinig. Mukhang nakakuha na ata. Mukhang natumbok na ni Boying eh. Kasi for the first time, mga kababayan ko, binanatan niya na ho, eksakto, itong si Pulong Duterte. Ayan, makikita nyo mga kababayan ko. Binanatan. Kasi sabi niya dito, ang epicenter o ang gitna o ang punot dulo ng flood control issue is itong si Pulong Duterte. For the first time na narinig ko, yung isang si Ombudsman, lakas loob na inupakan ito ngayon. Oo, inupakan. Sabi dito ni Ombudsman Remulla, mga kababayan ko, basahin ko sa inyo. Basahin natin. Sabi ko sa article. Ito tahasang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ang Davao City umano ang epicenter ng flood control. Ayan, maliwanag po yan. Klarong-klaro. Mga kababayan ko, klarong-klaro. Idagdag pa natin. Sabi pa ho dito, ang epicenter ng flood control bago dumating ang Marcos Administration. Ayan Marcos Administration. So, ibig sabihin po nito mga kababayan, klarong-klaro, nanliliwanag po dito na bago pa dumating ang Marcos Administration o manalo si Presidente Bongbong Marcos way back 2022, meron na ho talagang malalang issue ng flood control dito sa Davao. Okay? Mga kababayan ko, bakit to? Paano ho nasabi? Biyahin ni Koy, paano mo nasabi? Hindi ho ba kung mababalik-balikan ho natin noong mga panahon na ho yun? Yan ho yung tinutukoy nito ni Saldico at nung nagpakamatay DPWH Undersecretary o Secretary, I forgot the name, nung babae, Cabral. Ito hong 51 billion pesos. Hindi ko kayo. 51 billion pesos na tinubra ng First District ng Davao. Noong panahon na nakaupo ang tatay niyang dating Pangulong Duterte. Ngunit mga kababayan ko, sa panahon ho na to, tila ho ba'y sinisisi ng mga ibang tao etong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sapagkat pinipilit ho ng mga kaalyado ng mga Duterte na ang flood control issue ay naugat o nagmula ho mga kababayan ko sa panahon ho ng Marcos Administration. Ano nga ho ba talaga ang totoo? Ano nga ho ba talaga ang dapat paniwalaan ng tao? Kung susumamuhin ho natin, malinaw para ho sa mata ng taong bayan na wala pa man po ang Marcos Administration ay andyadyan na ang issue ng flood control, especially sa lungsod ng Davao. Mga kababayan ko, naidagdag pa po dito mga kapatid, basahin natin. Mga kababayan, sabi ho dito, mga kababayan ko, ang ecosystem of corruption po ay mabigat, mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Sabi po dito, Davao po yung ecosystem na aming tinutukoy. At doon, sabi po dito, doon po malaki ang pumasok na pondo sa flood control. Ako ho, mga kababayan, naniniwala ho ako sa sinasabi ni Ombudsman Remulla sapagkat may mga ebidensya na magpapatunay na kumubra ng bilyong-bilyong piso ang Davao. Ang unang distrikto ng Davao City. Sabi ho nila, naaalala ko ho, mga kababayan ko, malabong bumaha sa Davao. Malabong bumaha dito. Bakit hindi nyo pinaglaban ng mga content creator ng mga Duterte na hindi daw babaha sa Davao? Dumaan ho ang isang bagyo. Nakita ho natin yung epekto, mga kababayan ko, ng nagdaang bagyo. Bumaha sa Davao, maraming nilubog at maraming establishmento nasira nang dahil sa
dumaragasang tone-toneladang putik na galing sa iba't ibang lugar. At ang masakit pa po dito, mga kababayan ko, ay pinagmamalaki ho ng mga taga-suporta nila, mga kababayan ko, na hindi daw ho baha sa Davao. Marami na ho akong pinakita ng mga videos dito kung saan kitang-kita nyo ho, mga kababayan ko, kung ano ang naging epekto ng 51 billion pesos. Mga kababayan, makinig ho kayo. Ng 51 billion pesos na iyan na kanila pong nakuha sa pondo at pera ng taong bayan. Galing, di ba? Mga kapatid, ganun sila kagaling, mga kababayan ko. Biruin mo, may pondong 51 billion pesos ang unang distrito, pero nagbabaha pa rin. Kaya nadal, mga kababayan ko. Pag-usapan pa natin to. Ito pa. Sabi pa dito. Sabi po dito, mga kababayan ko, ha? Ito ho, i-highlights ko. Paghahanda ni Remulla sa isang hearing sa House Committee of Appropriation itong Martes. Inamin ni Ombudsman na kabilang ang flood control project sa Davao na investigasyon na iniimbestigahan ngayon ng kanilang tanggapan, mga kababayan ko. Yan pa po. Sabi ho dito, mga kapatid, ito pa po, babasahin natin ha. Ipipasok natin to. Sabi ho dito, ito po ay pinag-aralan namin kasi ang mahalaga po, makita namin ang ebidensya sa ground, your honor. Sabi po dito, paliwanag ni Remulla. Agad namang sinagot ni Davao City Representative Pulong Duterte ang akusasyon ni Boying Remulla. Aniya, dapat munang tignan ng Ombudsman ang record ng Department of Public Works and Highway o ng DPWH, mga kababayan ko. Alam mo sayo po dito ito nakakapagtaka lang. Kasi kung mapapansin ho ninyo, bakit ngayon pa magsasalita si Pulong na tignan ang record ng DPWH kung kailan wala na at sabi natin na winakasan ni Cabral ang kanyang buhay. So if there is a record, mga kababayan ko, the question is, paano nagkaroon ng 51 billion ang first district ng Davao? Kasi kung rumibat si Pulong Duterte at sinabi niya dito in public na, oy, wala akong flood control dito, tignan nyo muna yung record ko, tignan nyo malinis ang track record ko, mga lintik kayo, mga taga-gobyerno, lintik kayo. Yun ang sinasabi niya. And the point is, mga kababayan, the point of view, mga kababayan ko, is kung titignan yung mabuti, bakit ngayon ka pa nagsasalita ng ganyan, Pulong? Diba? Ngayon ka pa nagsasalita. Ako, para sa akin, unang-una, number one, hindi pwedeng magkaroon. Ito hindi pwedeng magkaroon ng 51 billion pesos na pondo ang distrito ng Davao. Oo, hindi pwede. To be honest, mga kababayan ko, hindi pwedeng magkaroon ng 51 billion pesos. We are talking about billions of pesos, not a millions of pesos, mga kababayan ko. Dahil, mga kababayan ko, tandaan ninyo, ang isang kongresista ay pwedeng mamuno. Pwedeng mamuno ng hanggang 3 taon lamang. Mga kababayan ko, kasabay ng eleksyon, ng mayoral election, mayor, konsehal, congressman, ganyan yan. Sabay-sabay yan nag-e-elect, mga kababayan ko. Every 3 years. Tama? The question is, sa DPWH, there is a record na nagsasabi, ayon kay Catalina Cabral, mga kababayan ko, na isiniwalat niya, na merong 51 billion pesos ang Davao. Paano umabot ng 51 billion pesos, mga kababayan, ang pera ni Pulong Duterte? Okay? 51 billion pesos, samantalang ang pondo lang, ang budget lang ng isang kongresista is nasa 1 billion pesos lang. Imagine niyo 3 billion versus 51 billion pesos. Yung 51 billion pesos na pondo ng First District ng Davao, equivalent of 51 years na termino. Samantalang, pwede mo lang makuha is 1 billion or half million. Sabi natin na 500 million lamang o 1 billion. Kung gaano conforme sa laki o liit ng distrikto mo. So, ibig sabihin nun, kaya siguro natawag ni Boying Remulla ang epicenter ng flood control, mga kababayan ko, is ang first district ng Davao o ang Davao, mga kababayan ko. Dahil dun nagbagsak ng napakaraming pondo, mga kababayan ko. Ayan, tingnan nyo po, mga kapatid. Basahin ulit natin. Sabi ni Boying dito, mga kababayan ko, huwag sana tayo magpadalos-dalos. Sabi ni Pulong, magbibitiw ng mga salita, baka ikasisira ng ng kredibilidad ng institusyon, buwelta ni Duterte. Kasi naman, talaga naman, mapapaisip naman talaga ako Hindi sa totoo lang mapapaisip talaga ako.
Kung yan ang point of view ni Ombudsman Remulla, mga kapatid, kung yan ang point of view, yan ang bintang ni Ombudsman, well, maniniwala ako, mga kababayan ko. Because hindi naman magbibitaw si Ombudsman Remulla without evidence. Hindi magbibitaw si Ombudsman Remulla ng isang salita, ng isang banat na ganyan kung walang sapat na ebidensya. Pero kung ako naman, normal na Pilipino at naiintindihan ko yung sistemang ginagawa nila, ito lang naman ang nakikita ko, mga kababayan ko. Kung bakit sinabi ni Ombudsman o ni Ombudsman Remulla na ang epicenter o ang sentro ng issue ng flood control nung panahon, mga kababayan ko, na wala pa ang Marcos administration, mga kapatid, ay ang Davao City, sapagkat ang Davao, ang First District ng Davao, ang siyang nakakuha ng pinakamalaking pondo sa DPWH na umabot ng 51 billion pesos, mga kababayan ko. Diba? Mga kababayan ko, that's the example. Simple, mga kababayan ko. Nagets nyo ba ako? Kasi like I said, mga kababayan ko, for example, nakatira ka sa Davao, ikaw ang kongresista, 3 beses ka lang, 3 taong ka lang mamumuno dyan. Ang budget mo is 1 billion. Sabi natin 1 billion lang. Paano umabot ng 51 billion ng pondo ng flood control sa Davao? Supposed to be that is 3 billion pesos only. Hindi ka na dapat lalagpas dun kung 3 taon ka lang mamumuno. Di ba, mga kababayan ko? In just short time, last 3 years ng tatay niya, kinubra niya ng kinubra yung pera, mga kababayan ko. At umabot ang budget ng flood control ng Davao, almost 51 billion pesos. Di parang mala BGC pala ang Davao. Tinalo pa dapat ng Davao ang BGC na merong isang malaking flood control sa gitna. Di ba? Kung tutusin, tinalo pa niya. Pero mga kababayan ko, ang ending, wala tayong nadama. Exactly, that's the point. Saan nila dinala ang pera ng taong bayan? So ngayon, hugas kamay, yung mga tao, hugas kamay itong si ganito sapagkat natatakot, mga kababayan ko, natatakot mabulilyaso, natatakot malaman ng mga Pilipino kung ano nga ba talaga. Okay, ano nga ba talaga yung ginawa nila sa pondo at pera ng taong bayan. That is the example, mga kapatid, ng corruption. Hindi natin matatapos yung corruption sa bansa natin kung ganyan na nagpapatakbo. Siguro kailangan natin yung maayos na mamumuno sa atin. Tama? Maayos na kaya tayong protektahan sa mga harmful sa pera ng taong bayan. I believe at naniniwala ako sa sinasabi ni Boying Remulla. Pagkat yung aking common sense, pinaandar ko na lang yung common sense ko. Kasi ang isang kongresista nga naman, sa isang taon, 1 billion lang ang budget sa kanyang distrikto, wala akong 51 billion pesos. It takes 51 years bago mo makuha yung 51 billion pesos. So, ibig sabihin nung gurang na yung politiko. Now, nakita niyo yung ganyan, gaano sila kaabusado, that is the example of Duterte. Ang ganda, di ba? Dapat yan ang dapat tularan nila. Yan ba yung example ng mga susunod na leader? Di ba? Mga kababayan ko, yan ba yung example? Di ba? Ng isang maayos na namumuno sa bansa. Yung kaya tayong pagtaguan ng pera. Di ba? And how about the Philippines? We have a lot of crooks. Like I said, hindi uusad ang bansa natin pag hindi nabago ang constitution. Hindi mababago ang ating sistema kung hindi mababago ang constitution. Hanggat andyan dyan sila. Alam niyo ba yung ibig sabihin sa kanta ni Bamboo? Na hindi pulat dilaw ang tunay na magkaaway. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan at ang hustisya ay para lang sa mayaman. That is the example ng Pilipinas ngayon. Yun tayo. Asan tayo doon? Nakakalungkot, di ba, mga kapatid? So, para sa akin, kung gusto nyo pa rin ihalal yung mga Duterte, kahit nakikita nyo na ganyan, bahala kayo. Boboto kayo. Gusto nyo ipakita sa tao, yung ganyan na ginagawa nila, kahit nakikita nyo na may mali, okay lang sa inyo, boboto kayo. Diba? Isipin nyo na lang, kapag itong mga to, naghari ulit sa bansa natin, isipin nyo na lang, ilang utang ang sasapitin ulit natin. Ilang bilis ng taas ng presyo ng bigas ulit ang dadamahin natin. Ako, to be honest, safety kami. Tanong ko sa mga Pilipino, paano yung ibang kababayan ko na hindi kayang bumili ng pagkamahal-mahal na bigas? Dati, meron tayong panahon ni Pinoy, meron tayong 30, 28 bigas, NFA. Ngayon, nung panahon ni Digong, pumalo ng 60, pumalo ng 70, the worst is pumalo pa ng 80, di ba?
mga kababayan. Sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, tinry natin i-reduce, pababain, at gumawa tayo ng paraan kaya nagkaroon ng 20 pesos na bigas. Ang ang nakakalungkot dito, mga kababayan, simpleng-simple lang eh. Naghalal kasi tayo ng mga taong hindi naman marunong sa ekonomiya. Naghalal tayo ng tao dahil naniwala lang tayo, nakapoprotektahan tayo, mamahalin tayo, nauto tayo, nabudol tayo noong 2016 at ang epekto nito, dama natin hanggang sa pagbaba niya noong 2022. Yan ang naging lesson learned sa mga Pilipino. Yan yung naging lesson learned doon sa mga kababayan natin. And that is the example kung anong mangyayari kapag nilagay mo pa sa trono yung mga yan sa 2028. Kung dito pa lang sa pagiging kongresista ng kapatid, hindi mo na mapagkakatiwalaan, what if kung maupo pa yung pinakapanganay na kapatid sa higher position, di kinaya na lang lahat ng mga Pilipino. Kaya mag-isip-isip kayo. Hindi pa pwede yung naaawalan tayo. Tandaan nyo, yung mga yan ang sumira sa bansa natin.